Magandang araw mga ka-update. Narito ang pinakabagong ulat panahon at mahalagang anunsyo ng pamahalaan. Disclaimer, ang lahat ng ating mapapanood ay base sa mga nakalap na impormasyon sa mga legit resources. Ito ang nilignas update PH. Ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers sinlangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran, medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng northern Luzon. Lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Makikita niyo po itong mga kaulapan na to or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung Bagyong Inday bukas, posible po bukas na umaga na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng Bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa Bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao, gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng Bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong Bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng Bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado at posible itong maglandfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado at gayon man, kahit po lumabas yung Bagyong Inday, ine-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi ng Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa may Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng Bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan, maging lang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung kabilang din po yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayon din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa malalawigan ng Romblon, at gayon din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon, at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po na hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. So in general po, inaasahan natin itong mga bahaging ito ng ating bansa, western section po ng Luzon at Visayas ay mananatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan po natin this coming weekend. Kung kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga potensyal na mga flash floods and landslides. So mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan nga madalas bahain or kung minsan po sa mga gilid ng bundok, minsan po nagtitrigger po yung malalakas na pangapag-ulan ng mga landslide o mga biglang pagguho ng lupa.
Samantala naman, dulot pa rin po ng mga pagbugso ng hangin, inaasahan po natin ngayon hanggang bukas, malaking bahagi nating bansa sa pinagsamang epekto ng bagyong Inday at gayon din po hanging habagat magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nating bansa. Pagdating po ng linggo, malaking bahagi ng Luzon, most of Visayas din po, gayon din ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ni Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental. Maaari po makaranas ng mga pagbugso ng hangin, kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo ng gale warning, particular na nga po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Inaasahan pa rin natin hanggang sa malalakas sa mga pag-alon ng karagatan sa may Batanes, Northern Eastern Coast ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora. Gayon din yung Northern Eastern Coast ng Catanduanes, Polillo Islands, gayon din sa silangang bahagi ng Camarines Norte at itong hilagang bahagi po o hilagang baybay ng Camarines Sur. Mga kababayan, dito po sa mga lugar kung saan po merong red po or kulay pula na bahagi, inaasahan po natin na malaki yung pag-alon ng karagatan. Kaya yung mga malilitas sa kayang pandagat at maliliit na mga bangka ay huwag muna pong pumalaot or hindi rin naman po sila pinapayagang pumalaot ng ating mga otoridad dahil napakadelikado po, maaari pong maging mapanganib yung pagpalaot sa bahaging ito ng ating bansa.